Usually kapag mga kwentong aswang, ang karaniwan na setting ay sa probinsya. Sa mga bundok, mga bukid, mga gubat, yung mga hindi talaga masasabing modernong lugar. Pero alam nyo ba na maling konsepto ito? Kasi wala naman nagbabawal sa mga aswang na tumira sa syudad. Hello Spooky Dolls, good evening. Before anything else, gusto ko sanang batiin lahat ng mga OFW at mga Filipino immigrants, pati na rin po yung mga Pinoy na tulad ko na dito po sa Pilipinas, at yung mga taga-ibang dimension o taga-ibang mundo na tumatangkilik at sumusuporta sa kwentong aswang at kababalaghan. I hope that you're all doing well. Okay, let's go ahead and read our first story for tonight. Tumira ako sa Pasig, near Libis. Who would have thought na may aswang sa syudad? Laking probinsya ako, so I believe in these entities. Pero the elders said na they don't like busy and noisy places like cities, so never sumagi sa isip ko to worry about this thing during my pregnancy. I was about 7 months pregnant sa eldest ko. Yung partner ko ay nasa abroad that time, so ako lang yung mag-isa sa aming apartment. Normally, hindi naman ako lumalabas pag umuwi galing work. Pero that time, naisipan kong bumili sa store na mga 5 minutes walk lang from my apartment. Mga past 8 p.m. So eto na, the next day, takip silim, kinakatok ako ng kabilang unit na never nakipag-usap sa akin since lumipat ako doon. Sabi niya, "May kasama ka ba dyan?" Sabi ko naman, wala po. Maglagay ka ng asin at bawang sa mga bintana mo bago dumilim. Sabi niya sa akin. Dahil nga laking probinsya ko, I know what she meant. So natatawa na ako and I asked, bakit po? She said, kanina kasi may paikot-ikot na malaking itim na ibon sa tapat ng bubong mo. Sabi niya sa akin, tik-tik yan, yung ibon na parang locator ng mga aswang. Shit, kinilabutan na ako. Because again, I know what that meant. So, hinanda ko na lang yung salt at saka garlic. Nilagay ko sa lahat ng bintana at pintuan ng apartment. Come evening, around mga 10 p.m., may insistent na kaluskus dun sa dingding ng unit na adjacent sa isang vacant lot. Alam niyo yung kuko na kinukutkot yung semento? Ganun, tapos rinig na rinig siya dun sa unit ko. Hahampasin ko yung dingding, titigil saglit, tapos kukutkot ulit. Doon na ako nagumpisang matakot kasi parang hindi siya titigil na kutkutin yung dingding hanggang sa makagawa ng butas. So tumawag ako sa mom ko who was at the other end of the metro para pumunta sa akin. It will take her at least 2 hours to travel. Alam ko na di na siya aabot ng midnight, kaya nagumpisa na akong matakot para sa aking unborn child. So yun na nga, right after midnight, may parang nagland na malaking tao sa bubungan namin. Super bigat, the next land sa harap na ng pinto ko. Super smooth ng landing, from bubong to front ng door ng unit namin. Alam nyo, yung parang parkour na sobrang swabe yung movement. So, I grabbed my rosary and the nearest thing na pwedeng i-weapon. Gunting yung nadampot ko. That moment, galit na ako. Sa isip-isip ko, hayop na to, hindi mo makukuha sa akin yung anak ko. First child ko eh. Hindi ko alam kung sa kahinugot yung tapong kong nun, pero yung nasa isip ko, makikipaglaban talaga ako. Then complete silence for a few moments. Ang eerie na ng atmosphere. Yung biglang parang tumahimik. Parang white noise. Parang nawala. Tapos ito na, biglang nag-knock sa front door. At yung katok, super solid at super creepy. 3 katok. Equally spaced for a few seconds. Pause. Pause. Was only a few feet from the front door.
One bedroom lang kasi yung unit namin, and I felt na I had better chances of escaping than being in the bedroom. So gano'n na nga yung takbo ng aking isipan. Survival mode and calculating. Less risk while waiting for my mother to arrive. Yung puso ko parang lalabas sa dibdib ko dahil sa sobrang kabog. At yung ganong katok, sabi ng matatanda, signature move yun ng ibang entities. Siyempre kahit tapang-tapangan na ako, hindi ko ino-open yun. Haller! Then naalala ko yung sabi ng lolo ko na matagal tumira sa bundok at marami siyang kwentong kababalaghan. Ayaw daw ng mga aswang na pinagbumumura sila. Umali sila kapag minura mo sila. So nagpunta ako dun sa bintana malapit sa front door at minura ko talaga siya ng bongga. After nun, medyo nawala yung eerie feeling. I really felt na umalis na kung ano man yung kumakatok. After a while, may kumatok ulit. Pero nanay ko na pala. Jump scare nga eh. Sobrang naparanoid na ako. Sigurado ko kung nanay ko talaga siya. Nung narinig ko yung boses ng pamangkin ko, saka ko lang binuksan yung door. Kinaumagahan, late na akong nagising. Sino ba naman yung makakatulog dahil sa mga ganap na yun? Sabi ng nanay ko, early morning, may matandang babaeng silip na silip dun sa gate. Tinitingnan daw niya ng mabuti at napakailap daw ng tingin. Ayaw makipag-eye contact. Ang tagal daw sa gate kaya tinawag na ni mama. Mga 2 units away kasi yung gate sa amin. At tinanong kung ano bang kailangan ng matanda. Kaso dali-dali daw na yumuko, saka umalis. Napansin din ni mama na halos walang groove sa taas ng labi yun. Again, according sa mga elders, that's a physical sign na kakaibang entity yun. Feeling ko, checking siya kung mag-isa pa rin ako dun sa apartment. Yung kapitbahay namin, hindi rin daw nakatulog ng maayos kasi narinig din pala nila yung kalusko sa wall at yung bagsak dun sa bubong at front door. Pinagdadasal daw nila ako nung gabing iyon. After nun, lagi nang may kaluskos pero sa bubong na. Dahil mas takot daw yung aswang sa husband, pinasamahan na ako sa brother ko para kunwari nandun yung asawa ko. Tuwing kakakaluskos dun sa bubong, pinagbumura yun ng kapatid ko. After a while, napagod din siguro, natigil yung mga kaluskos. We decided then to move out bago ako manganak. Ayun lang, kaya sa mga pregi dyan sa NCR, huwag kayong papakampante. Laging mag-stock ng maraming asin sa kabawang. Medyo mahaba po ito yung kukwento ko. This is about a faith healer na kilala sa Malabon na Kasya. Taga Caloocan kami. Yung mama ko, every time na may magkakasakit sa amin na hindi maipaliwanag, dinadala kami doon. Hindi pa ako nadala doon, pero yung isang kapatid ko na kambal, kuya ko, at panganay kong ate, nadala na doon ng mama ko. Una yung ate kong panganay na pininiwalaan ng mama ko na kinukulam at ginagayuma. Kung ano-anong sinasabi niya na nakikita niya, tapos yung kinakasama niya noon, hindi niya maiwan-iwan. Tinangka na din siyang iparehab ng mama ko pero ayaw ng ate ko. Kaya napilitan nilang si mama na ipaalbularyo siya. Gumaling naman yung ate ko. Hindi ko na ma-elaborate, sorry, kasi bata pa ako noon. Vague memories ko lang. Basta natatandaan ko noon, pinainom siya ng tubig galing gripo. Unang tikim daw niya, mapait. Tapos yung ginamot na siya, naging matamis na daw yung lasa. Sa akin naman yung ate ko na isa na kambal. Sa province sila nakatira ng kanyang pamilya. Lagi daw siyang nagdadaing na masakit yung tiyan niya. May time na okay, tapos bigla na lang daw sasakit na parang tinutusok o kaya hinihiwa. Pinapunta siya ng Manila ng mama ko para dito ipadoktor. Pero walang nangyari. Hindi siya nagamot ng doktor. Kaya alam nyo na, pumunta ulit kami doon ng Akasya. Doon nakita ko kung paano siya gamutin. Hindi sa tiyan, kung hindi sa talampakan. Hindi madiin yung pisil ng albularyo, pero namimilipit yung ate ko sa sakit. Sabi pa ng albularyo nun,
Tiisin mo. Mamayang gabi sa akin babalik yan. After siya gamutin, kumuha yung albularyo ng baso. Clear glass. Pinasilip niya yung ate ko sa puweta ng baso. Sabi niya, "May nakikita ka?" Sabi ng ate ko, lalaki't babae daw yung kanyang nakikita. Sabi naman ng albularyo, "O ayan yung kumukulam sa'yo. Sabihin mo tigilan ka na. Kausapin mo sa utak mo." Ginawa naman ng ate ko, pero umiiling daw yung lalaki sa baso. Ang ginawa ng albularyo, tinapatan niya ng apoy galing sa posporo yung puweta ng baso. Sabi ng ate ko, lumuluhod daw yung dalawang tao para nagsasabi na titigilan na siya. Nung natapos na siyang gamutin, sabi ng albularyo, "Pumikit ka, mag-isip ka ng isang tao, buhay man o patay." Pagdilat daw ng ate ko, nakita niya yung mga anak niya sa puweta ng baso na naglalaro daw. Amazing no? Tapos yun talaga nang nagpagaling dun sa ate ko. Eto na yung last. Sa kuya ko naman na talagang nakapagpaniwala sa akin na totoo yung faith healer sa Akasha. Tinadayin na kuya ko na sumasakit yung part sa ari niya. Dinala kaagad ni mama sa Akasha. Sabi ng albularyo sa kuya ko, "Di ako ang kailangan mo. Pumunta ka sa doktor." Yun lang guys. So hindi scam si albularyo sa Akasha. Hindi siya naniningil. Mag-iwan ka lang kahit magkano, kahit barya dun sa altar dun sa kwarto niya. Hindi ko alam kung pinagpatuloy ng mga anak niya yung panggagamot at kung nandun pa siya. Yun lamang po. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Naniniwala ba kayo na makapangyarihan ng thoughts at ng mga salitang lumalabas sa ating bibig? Ako kasi, hindi ko talaga masabi. Hindi ko alam kung coincidence lang o malakas lang yung manifestation sa akin. Medyo mahaba itong kwento ko kaya sana hindi kayo mabore. Uumpisahan ko yung kwento ko noong taong 2016 kung saan nagtatrabaho ako bilang isang call center agent. April 2016. Pumunta kami ng ex ko kasama ng mga tropa niya sa Star City. Sobrang saya at nag-enjoy kami kasi ang dami naming ride sa sasakyan tapos hindi pa mahaba yung pila. Weekday kasi nung pumunta kami. After namin sumakay ng surf dance, nagkayaan sila na sumakay sa frisbee. Hindi kami sumakay ng ex ko doon kasi takot talaga ako sa mga extreme na rides kaya nagpanggap akong buntis. The same month, nag-resign ako sa trabaho ko at ginamit kong dahilan yung lolo ko. Nagpaalam ako sa tigal ko na mag-resign na ako dahil na-stroke yung lolo ko kahit na ang totoo, sobrang lakas pa niya. Kukuha pa nga niyang uminom at manigarilyo eh. Pinayagan naman ako ng tigal ko na mag-resign kasi family matter naman daw ang dahilan kahit hindi naman totoo. July 2016, na-stroke yung lolo ko. Hindi ko alam yung buong kwento kung ano nangyari dahil nandoon ako sa ex ko nakatira noong mga panahong iyon. Ang sabi ng mami ko, nakita na lang daw nila yung lolo ko na nakahandusay sa kanyang higaan. Hindi gumagalaw pero gising at kalat na yung dumi sa higaan. Umuwi ako sa amin para tumulong mag-alaga sa kanya habang nasa ospital siya. April 2017. Nalaman kong ako'y buntis. Isang araw pa lang akong delayed noon kaya nag-PT kaagad ako. At ayun nga, positive yung PT. Hindi ko alam kung masyadong matalas ba ang dila ko o coincidence lang yung mga pangyayaring ito, pero simula niyan, iniisip ko ng mabuti yung mga salitang binibitawan ko, lalo na kung pangyayari ito. Madalas ko rin mapansin na ang bilis ng karma sa mga taong gumagawa ng masama sa akin. Kagaya ng tito ko na nagkalat ng chismis tungkol sa akin. Ngayon nagkakaproblema siya sa kasosyo niya sa barbecuehan dahil nalaman ng mga ito nung ninanakaw ng tito ko yung mga napagbentahan nila. Yung isa ring kapatid ng lola ko na nag-iinsulto sa akin, may problema na rin ngayon sa pamilya nila. Hindi ko alam kung nagkataon lang bang lahat ng ito o malakas lang talaga yung manifestation ko at kapit ko sa karma. I-share ko lang po yung weird experiences ko last June. Umattend kami sa Aurora Musical Festival sa Pampanga last June. Open field yung venue.
And since open field siya, yung mga CR ay portalet lang. So habang may tumutugtog noon, nagkayayaan kami na mag-CR. Bale, 3 kaming babae na mag-CR noon. Medyo malayo yung portalet sa pwesto namin, kaya lakad muna. Pagdating namin sa portalet, meron pila. Bale, pumila na yung isa kong kaibigan na si Max. Sa pila, ang setup ay isang babae, si Max, sa likod ako, at sa likod ko naman yung isa naming kaibigan na tawagin nating Sed. So habang nakapila, pumasok na yung nasa harap ni Max. Babae siya na naka-yellow na damit. Bali si Max na yung nauuna sa pila at ako yung sunod. Habang naghihintay kami, siguro mga 3 to 5 minutes kami naghihintay noon na matapos yung nauna kay Max. Sabi ka pa nga namin, baka jumerbs pa. Eh hindi na matiis ni Max yung ihi niya at saktong nabakante yung kabilang linya, so bali lumipat siya at nag-CR na. So ending, ako ngayon yung nasa unahang pila at hinihintay kong matapos yung pumasok na nauna kay Max. Habang naghihintay, may sulat kasi sa pintuan ng portalet, yung company name at details pa. Ayun nga, naghihintay na lumabas yung babaeng nauna, ay binabasa ko na yung nakasulat. Siguro mga ilang minuto na rin ako naghihintay noon para hindi mainip, so binabasa ko lang talaga. Tapos nagulat ako na may babaeng biglang sumulpot at chinek yung portalet kung saan ako nakapila. Nagulat ako at bukas pala siya. Sa isip ko na baka kasama niya yung babae na pumasok. Pero nung nakita niyang walang tao, sabi niya, "Oh, wala naman palang tao sa loob eh." So nagulat ako. Sakto din na lumabas na si Max. Tinanong ko ngayon si Sed na nasa likuran ko. Sabi ko, hindi pa lumalabas yung babaeng naka-yellow kanina na pumasok?" Sabi ni Sed, oo daw. Kako, paano nakapasok yung babae na yun kung hindi pa lumalabas yung babae? Sinabi ko rin kay Max na kanina ko pa hinihintay lumabas yung babaeng naka-yellow. Sabi niya, meron nga daw talagang pumasok. Naka-yellow na shirt at maong pants pa nga yun. Ang tagal niyang lumabas, kaya lumipat na lang siya ng ibang portalet. So ayun, nagkatatakutan na habang naglalakad pabalik sa spot namin doon sa concert. Ang pinagtataka ko lang, imposible na di ko mapansin yung paglabas ng babaeng naka-yellow. Kasi sa mismong pintuan kung saan siya pumasok, doon ko binabasa yung mga nakasulat doon sa pintuang yun. Kung anong kumpanya yung may-ari ng portalet at ibang details. Kung lalabas man siya, sana makikita ko kasi gagalaw yung pintuan at mawawala ako sa pagbabasa habang naghihintay na lumabas siya. Hanggang ngayon iniisip ko pa rin kung ano ba talaga yun. Kung multo ba siya o ano. Pero legit talaga, wala po talagang lumabas sa portalet na yun. Guys, yun na nga po yung mga stories nating binasa po sa video na ito. Umpisahan natin i-discuss yung first story. So dun sa first story, so usually nga diba kapag iniisip natin yung mga aswang, parang iniisip natin na palagi silang nasa probinsya, yung nga nasa bundok. Pero again, gaya nga na sinabi kong kanina, wala naman pumipigil sa mga aswang para po mag-travel o tumira somewhere else. Kasi katulad lang naman din natin sila na tao, tao for some part of their lives, okay, and then nagka-transform nga sila para maging aswang, ganyan. Tapos ayun, so kahit nga dito sa amin, yung mga kapatid kong nagbuntis, parang natatakot sila na baka inaaswang sila, parang may mga para buntot-buntot pagi pa silang tinatabi sa higaan nila, yung mga ganyan, tapos yung mga walis-walis, mga bawang-bawang. Kasi sabi nga nila, wala namang masama kung maniniwala ka in a way. Okay, wag naman yung parang tipong hindi ka na nabubuhay, yung para bang dililimit mo na yung life mo para sa mga katatakutan na yan. Pero at the same time, mabubuti na rin yung nag-iingat kasi if ever man na yun nga, mawala yung yung pagbubuntis mo, parang may pagsisisi sa isip mo, para bang may regrets na what if ginawa mo nga itong bagay na ito, diba? So might as well, okay. At saka yun, mag-ingat na lang din kapag lalabas ng bahay. At saka dapat naman talaga kapag buntis ka, hindi ka din mag-isa lang sa bahay as much as possible. Kung kunyari katulad nito, yung sa sender is nakatira sila, yung asawa niya na pumunta ng ibang bansa, doon nagkatrabaho, tapos mag-isa lang sila doon sa bahay niya. So yun, umuwi na lang muna siya doon sa
family niya, sa nanay niya, ganyan. O magpasama siya sa family member nga, like yung kapatid niya na pwede naman tumira doon kasama niya hanggang sa makapanganak man lang siya. Okay? At saka kailangan niya rin naman ng tulong kapag kunyari ganyan na first time mother nga siya, first time na magkaroon ng anak. So, yun. Siyempre, hindi pa naman niya alam yung mga dapat niyang gawin bilang isang ina kung paano alagaan yung anak niya. So, kailangan niya rin talaga ng suporta. Okay, doon naman po tayo sa second story. So, dito ako parang medyo natatawa sa bandang huli. Pero yun nga, so, yan, naniniwala talaga ako na yung mga talagang legit talaga ng mga albularyo, yung mga manggagamot talaga, yung mga hindi nagpapabayad. Pero at the same time, kasi nakikinig din kasi ako ng mga videos ng mga ibang YouTuber na self-proclaim na witches sila. Sabi nila, kaya daw nagpapabayad din daw yung iba kasi parang may exchange of energy rin kasi yan. Kasi parang may ginawa siyang serbisyo para sa'yo. So, kailangan bayaran mo rin sila or in a way, in kind. Pero parang hirap kasi minsan dapat kusang loob. Magbigay ka na para bang dapat magkusa yung taong tinulungan mo na magbayad in a way na parang equivalent dun sa binigay niyang serbisyo para sa'yo. Kunyari, tulungan ka niyang mula sa pagkamatay, kinukulam ka, yung ginamot ka niya para wag kang mamatay sa pagkakakulam, siguro naman medyo malaki-laking halaga yan, di ba? Kasi nga buhay halos mo yung naging kapalit noon. Okay? So, sinalba niya yung buhay mo. Siguro naman hindi mo ipagdadamutan yung taong tumulong sa'yo para hindi ka mamatay. Okay? So, dapat magbigay ka ng sapat na halaga para doon sa serbisyong binigay niya sa'yo. Pero yung mga tipong parang Diyos ko may pigsa ka ganyan yan. Baka naman pwede nga mga tipong mga 100 siguro ganyan na magbigay ka sa kanya. Okay, pero sabi daw kasi nila, kaya daw kailangan ng ganyan kasi hindi lang daw talaga para sa kanila yung perang yun. Kung hindi parang, kasi sa mga ganyan daw, mga witches, mga manggagamot, meron din daw yan parang mga tumutulong nga sa kanila like mga espiritu, mga engkanto or what, na parang doon nila ibinibigay o inaalay yung bayad din sa kanila. Okay? So, ayun. Yun daw yung parang ibig sabihin o yung parang paliwanag kung bakit kailangan mong magbigay o yung parang dapat may equal exchange ng service. Kumbaga. Okay. And then, dun sa bandang huli, medyo parang nagtataka ako, ano yun, yung parang So, parang bang ibig sabihin ba nito, may STD yung kuya niyang lalaki? Kasi dapat sa doktor daw magpatingin. Kasi sumasakit daw yung parang sa may part ng ari. So, inisip ko nga parang STD siguro yun, kaya sumasakit. So, yan, ingat-ingat din kayo mga guys. Okay, doon naman sa last story, marami na rin ako narinig na ganito, yung mga may pumasok daw and then naghintay sila ng hintay, walang lumalabas. It turns out, wala naman palang tao sa loob ng cubicle. So, kapag ganyan, wala, dead man mo na lang, wag mo lang masyadong bigyan ng kasi baka sumunod yun sa'yo. Tsaka magpagpag ka siguro after mo matapos doon sa event na yun, wag kang dumiretso sa bahay para hindi sa'yo sumunod. Anyway guys, I hope na nag-enjoy kayo sa story natin. Leave your comments down below. So, kita-kits po tayo sa susunod na video. Stay fabulous and spooky, spooky dolls. Bye-bye!